Remind po sa atin na gusto natin ito sama-sama po tayo kumawit at pagpurihan ng ating Panginoon. Let's go! Know who I am, know who I am, know who I am yours, I am yours. Know who I am, know who I am, know who I am yours, I am yours. You are I was running and you found me. I was dying and you gave me a sign. You saw crazy. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me a life. Lord, you brought me out of empty. I was running and you found me. I was blinded. You saw, you saw crazy. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are free. Your friend, I am accepted, and oh, I am secure, I'm confident that I am loved, and oh, I am.
Good morning, everyone. I hope you are doing fine in your respective houses. This morning, today is June 13, linggo na naman at tayo ay dadako na naman sa ating online Sunday service. At kumusta naman kayo mga kapatid? At kung kayo ay nasa mabuting kalagayan, naririyan at kung mayroon kayong ginagawa naman, pwede niyong panoorin itong ating online service sapagkat ito naman ay naka-video after ng inyong ginagawa or mamayang gabi or bukas ng gabi, pwede niyong panoorin to. Pero ngayon ay araw ng linggo, ating pag-aaralan at ating namang ibabahagi sa bawat isa ito may kinalaman sa Ebanghelyo. Ano ang Ebanghelyo? Ang sabi ng ibang talata sa Tagalog, mabuting balita. Ano ang kinabuti ng mabuting balitang yan? Mamaya malalaman natin at tayo muna ay manalangin. Lord, marami pong salamat sa umagang ito, sa presensya mo, Panginoon, at sa presensya ng mga kapatid namin na nakikinig at sumusubaybay ng aming ginagawang ito, Panginoon. Ng online service, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, at habang binibigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon, ito naman ay aming sinasamantala upang ikaw ay mapaglingkuran namin sa aming sariling kaparaanan na dulot, Panginoon, ng programang ito, ng video na kung saan ito ay social media, Panginoon, na ipinoprovide sa amin, Panginoon. At maraming salamat, Lord, sa kapanahon ng ito, although matagal na, kami ay natuto na saliksik sa kabila ng mga bagay na ito. At Lord, dinilig po namin na patuloy mo kaming i-provide, Panginoon, ang aming mga pangailangan sa araw-araw. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kabutihan sapagkat hindi ka, Panginoon, nagbabago sa bawat isa sa amin. Binibigyan mo kami ng kapayapaan at katiwasayan ng aming mga isip sa araw-araw. Maraming salamat, Lord. At ito ay ibinigay mo sa amin itong panahon na ito. Alam po namin na ito ay isang pagsubok lamang. Pagsubok na medyo dapat po kami ay magtiis, magmuni-muni, at manalangin sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. At ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Ang sabi sa ating pagsasaliksik, if we are going to tell the people how to get to heaven, we must explain it clearly. In order to do so, we must have a clear understanding of what the gospel is. Kung ako ay papahayagan ng isang tao, o anumang proposal ng isang tao sa akin, kinakailangan ako'y makumbinsi bago ko paniwala ng kanyang sinasabi. At kailangan ang taong nagsishare sa akin ay mayroon kredibilidad. Ibig sabihin, mayroon po siyang pangalan, katiwa-tiwala, isa po siyang taong mapagkakatiwalaan, honest, at ang lahat ng kanyang sasabihin, maaari kong paniwalaan. Sa puntong ito, mga kapatid, na ating pag-aaralan, na matatagpuan natin sa banal na kasulatan,
ang topic na ating pinili at tatalakay sa umagang ito is about tell the people what to do. At iyan po mga kapatid ay parang may suggestion na pautos. Pero mga kapatid, alam natin na kahit ito ay ipinagigiitan natin, alam natin na ito ay may katiyakan sa buhay natin. May pag-asa, ika nga. May dulot na maganda sa bawat isa sa atin. Hindi lamang sa bawat isa sa ating mga mananampalataya na, pati na rin mga kapatid, sa mga tao na patuloy pa rin nagsasaliksik ng katotohanan. At nais ko kayong bigyan ng pagkukongratulate sa hapong ito sapagkat sa abot ng ating makakaya, ipapaliwanag natin ang mabuting balita na sinasabi sa banal na kasulatan na kung saan ito ay napakahalaga sa buhay natin sapagkat walang katiyakan sa mundong ito, subalit nakakatiyak tayo sa sinasabi ng Panginoon. At sangayon sa talata na ating mga babasahin sa oras na ito ay matatagpuan natin sa unang Korinto, kabanatang 15, talatang 1 hanggang 3, ang unang patutuo. At alam niyo mga kapatid, ang nagpapatutuo nito ay ang ating apostol. Apostol Pablo, nagpapatutuo. Ang sabi niya dito, sa banal na kasulatan sa Biblia, now, brothers and sisters, I want to remind you, si Apostol Pablo ang nagsalita dito, of the gospel I preach to you, which you receive, in on which you have taken your stand. Tandaan natin mga kapatid, naninindigan tayo sa salitang ito. Ang sabi dito, tinanggap natin at pinapanindigan natin. Ang sabi dito, talatang 2, by this, the gospel, you are saved. Iyan ang dulot ng ating pagkakaalam na tinanggap natin at ating pinanindigan, nagdulot sa atin ng kaligtasan. Tandaan natin, kaligtasan ang idinulot nung sinasabi ng Biblia. If you hold firmly to the word I preach to you, otherwise you believe in vain. Verse 3, for what I receive, I pass on to you. Si Apostol Pablo dito nagsasalita na may kasamang malasakit. Kinakailangan mga kapatid, tayo po ay may malasakit. Sabi dito, I pass on to you as a first importance that Christ died for our sin, according to the scripture, abnormally born. Si Apostol Pablo, tinatawag niya po siya na abnormally born sapagkat po siya ay pinakahuli sa mga apostol at nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang miracle. Nagpakita sa kanya habang siya nakasakay ng kabayo on the way to Damascus sa Acts chapter 9. Kung kaya mga kapatid, sinasabi niya na yung ang ebanghelyong yun, o good news na yun, ay ipinipreach sa atin, at ngayon tayo ay tinanggap natin yung katotohanan na yun, at sabi niya dito, pinanindigan niya yun, pati siya, at tayo, dahil doon, sa katotohanan yun na natanggap natin, tayo ay naligtas. So mga kapatid, ang kaligtasan po ay hindi po salitang kolokyal. Hindi po misnomer word. Sa panahon ngayon, palasak po yan.
kaligtasan, born again. Subalit po, sinasabi ni Apostol Pablo, iyan ang kanyang tinatayuan. Ang sabi niya sa mga kasunod na talata, ang sabi niya sa talatang 4, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scripture, in that he appeared to Cephas, to Peter, and then to the 12, sa kanilang 12, and after that he appeared to more than 500 brothers and sisters. So mga kapatid, ang resurrection ni Christ, iyan ang significance, mga kapatid. Yan ang importansya. Pagtitiyak sa atin ng apostol, na ating pinapaniwalaan naman ang kanyang sinasabi, sabi dito, nagpakita siya sa 500, mahigit 500 katao nung siya'y umaakyat na sa langit. Sa Book of Acts, chapter 2. At chapter 1, verse 8 pala, kung ako hindi nagkakamali. Ang sabi dito, after that he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time. Sabay-sabay po siyang nagpakita sa 500 na yun na tumatanaw sa kanya habang siya umaakyat sa langit sa kanyang resurrection day. Ang sabi niya dito, most of whom are still alive today. Nung panahon na sinusulat ito ni Apostol Pablo, ang ibang mga tao na nagtitistify kay Kristo sa pagkabuhay ni Kristo, buhay pa nung panahon na yon. Ang verse 7, then he appeared to me, to James, then to the apostle, and lastly, he appeared to me also. Damascus experience, ang sinasabi natin diyan. Yung Damascus experience ni Apostol Pablo, nagpakita ang Panginoon, the resurrected Christ. Nagpakita ang Panginoon kay Apostol Pablo. At nung puntong yun, ang sabi ng Panginoong Kristo, bakit mo ako inuusig? Yan ay inuulit na lamang natin, nire-review na lang natin mga nakalipas na linggo. Ang sabi doon ni Kristo, bakit mo ako inuusig? Ang iniisip niya, Apostol Pablo, hindi naman niya iniusig si Kristo. Ang iniusig niya, yung mga Kristiyano. Alam niyo mga kapatid, kapag inuusig natin ang mga mananampalataya kay Kristo, inuusig na rin natin si Kristo. Kung kaya't nung panahon na yon, si Apostol Pablo nabulag. Isang miracle na ipinakita ng Diyos. Nabulag siya. At ang tanong niya nga, sino po kayo, Panginoon? Sabi ni Kristo, ako ang iyong inuusig. Maliwanag po yun, na si Kristo ay hindi pwedeng labanan. Hindi natin pwedeng salungatin. Pangmatagalang pagsasalungat. Sapagkat ang ekspresyon ko nga yan, kapag patuloy mong sinalungat ang Panginoon, pupulutin tayo sa kangkungan, mga kapatid. At nasubukan na po natin yan, na ang Panginoon, patuloy natin ini-ignore, ultimately, natalo tayo. Tinalo tayo ng Lord, ng Panginoon. Sapagkat sabi nga ng Biblia, it is hard to kick against the prick. Ang ibig sabihin noon, hindi natin pwedeng sipain ang dulo ng patalim. Yun ay isang parabola, isang patalinhagang salita. Pero mga kapatid, totoo po yun. Na ang pagsalungat kay Kristo ng matagalan, tuloy-tuloy na pagsalungat kay Kristo para kang sumisipa sa dulo ng patalim na ikaw lang naman ang nasusugatan. Sabi doon, it is hard to kick against the prick. Sa Book of Acts po yan. Hindi ko lang matandaan kung anong teksto yun. Kung kaya mga kapatid, ito ang mabuting balita na dapat nating tanggapin. Si Kristo ay naghirap, nagbata ng cross, papunta sa Golgotha, ipinako sa cross, at namatay doon sa cross upang tayo tubusin sa ating mga pagkakasala. Siya ang nagbayad ng ating pagkakasala. At iyan ay mabuting balita. Katulad ko, kung ako ay
ex-convict, pagkatapos may umako ng aking kasalanan, halimbawa lang, malaking pagpapasalamat ko yan. Ang tawag yan, pardon. Ang tawag yan sa Biblia, redemption. The doctrine of redemption. Kung kaya mga kapatid, ito ay mabuting balita na mayroon po tayong pag-asa. Inuulit-ulit ko lang po, mayroon po tayong pag-asa kay Kristo. Kailangan lang po natin tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, noong tayo mga makasalanan pa sa takdang kapanahunan ni Kristo, siya po ay nagbayad, binayaran niya ang ating mga pagkakautang. Tinubos niya tayo upang tayo maging kaibigan muli ng Diyos Ama. Ang reconciliation na yan, ginawa ni Kristo sa cross. We were reconciled to God the Father because Christ paid our sin. Kaya mga kapatid, iyan ang pinanindigan ni Apostol Pablo at iyan ang pinanindigan ng mga mananampalataya sa ngayon. Kaya yan itinuturing natin na mabuting balita sapagkat po yan ay isang gawa na hindi natin kayang tumbasan. Si Kristo lamang ang kayang gumawa na yan. Anong ginawa ni Apostol Pablo? Nais ko lamang i-enumerate. Ang sabi ni Apostol Pablo, I preach. Verse 1. Sa verse 1 yan. That which was I also received. Verse 3. Tinanggap ni Apostol Pablo ang katotohanan na yan. At sino ang nag-preach sa kanya? Mga apostol din, nauna sa kanya. Halimbawa si Apostol Pedro. Kaya hindi pipwedeng kung hindi sinirdyang kay Apostol Pablo. Ang sabi niya pa, sabi dito sa ano ang ginawa, how did the people respond to this? Yun sa Ebanghelyo. Ay yung mga tao na sumunod kay Apostol Pablo, yung tinatawag natin mga early church fathers, at hanggang dumating sa ating kapanahunan, they receive the Word of God. And then we embrace the Word of God. That the Word of God is true. Is true. Totoo. Ang sabi, pangalawa, we stand in it. Nanindigan tayo doon at tayo ay kumbinsido, we are convinced about the truth at tayo, ang sabi sa Bible, we were saved by it. Sa verse 2. 1 Corinthians chapter 15 verse 2. Naligtas. Kaya po mga kapatid, ito ay binibigyan natin ng diin sapagkat ito ang mabuting balita ng Panginoon. Unless na ito ay paniwalaan natin na si Kristo ay nagbayad ng ating kasalanan, wala tayong pag-asa na maligtas. Kung tanggapin natin si Kristo bilang substitution natin sa kamatayan, ang sabi sa Bible, gagawaran tayo, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Iyan po mga kapatid, pagtitiyak ng Panginoon. Hindi po yan panaginip, iyan pagtitiyak yan ng Panginoon. Sa panahon ito, dalawang paninindigan ng tao. May mga tao na passive, hindi nila pinapansin ang mga bagay na yan. Tayo pinapansin natin yan sapagkat yan po ay mahalaga. Kung kaya't ibinabahagi natin yan sa bawat isa. Ang response ng mga tao ay maliwanag na they receive it, they embrace the truth, they stand in it, they were convinced about it, and after that, by it, sila ay naligtas. Alam niyo mga kapatid, sa mga susunod na panahon, ituturo natin ang mga pagpapatunay na sa ginawa ni Kristo. So, specifically about the crucifixion of Christ, about the suffering of Christ, ibabahagi natin yan. At sabi pa rito, the four verb used by Paul
in defining the gospel. Dinefine ni Pablo, ni Apostol Pablo, ang Ebanghelyo. Binigyan niya ng pagkaka-define, binigyan niya ng definition, ang gospel para maintindihan po natin. Ang sabi niya rito, apat na verb ang ginamit niya dito. Si Kristo ay namatay. Christ died. Sa verse 3. For our sins, according to the scripture. Hindi si Apostol Pablo nagsasalita. Nasa kanyang sarili lamang. Sinasabi niya ang bagay na ito according to the scripture. According to the Bible. Unang verb, He died. Christ died. Alam niyo mga kapatid, tayong mga tao, ayaw natin magsakripisyo. Sa natural lamang na pangunawa, ayaw natin magsakripisyo. Ayaw nga natin nahihirapan. Ayaw nga natin nasusukatan. Sapagkat, lalong-lalo na kung i-require na ikaw ay mamatay sa iyong kaalaman na yan. Pangalawa, He was buried. Siya ay inilibing. Ang sabi dito. Pangalawang verb, He was buried. At pangatlong verb, He rose again the third day. Again, ginamit niya uli according to the scripture. Hindi niya po yan sinasabi na sa sarili niya lamang na salita, kundi according to the scripture. Sinasabi niya yan ayon sa banal na kasulatan, ang sabi niya. According to the scripture. Alam niyo mga kapatid, kapag ginagamit natin itong scripture na bilang testimony o nagpapatunay ng kanyang ginawa, hindi po tayo ligtasamba doon. Totoo po ang sinasama natin. Ang pang-apat, He was seen by 500 people. Lastly, and then Apostle Paul. Nakita po siya na siya po ay katulad ng sinasabi ko nga mga kapatid, tayong mga tao, naghanap po tayo ng katibayan upang masabi natin na ang isang bagay ay totoo. Kailangan po natin patunayan. Kaya po sinasabi ng Biblia na itong Ebanghelyo ay mabuting balita sapagkat ano ang mabuti rito? Binibigyan niya tayo ng impormasyon tungkol sa pagtutubos ng Panginoong Kristo. Sa ibang salita mga kapatid, Christ suffered and died, buried and rose again the third day for me and you. Si Kristo ay nagpakasakit, namatay, ininibing, at nabuhay para sa akin at sa iyo. According sa Isaiah chapter 53 verse 4 to 6, ang sabi dito mga kapatid, Tagalog Bible itong ginamit ko rito, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Number 1. Ang kahinaan natin ay gumawa ng pagkakasala. At naintindihan natin ang pagkakasala ay hindi tinatanggap ng Panginoon. Ang sabi niya pa sa verse 4, Isaiah chapter 53 verse 4, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Alam niyo mga kapatid, hindi lamang po karamdaman spiritual ang tinutukoy dito. Pati na rin mga kapatid, physical na karamdaman. Ang paglilinis ng Panginoon natin Diyos, ako'y naniniwala na hindi lamang physical, kundi spiritual. Pinatunayan niya yan nung siya'y nagpapagaling dito sa lupa. Ang batayan ng papapagaling ni Kristo ay pananampalataya. Ang sabi ni Kristo sa isang pinagaling niya, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Ayan ang sabi. Kung kaya ako'y naniniwala ng pagpapagaling ni Kristo
Dito ay spiritual ang tinatawag niya dito sa Isaiah 53 verse 4. Spiritual na pagpapagaling. Subalit ako'y naniniwala na katulad ng sinabi ko, siya ay nagpapagaling din ng ating physical na karamdaman. Panaligan po natin yan. Sapagkat ginawa ni Kristo yan dito sa lupa. Nagpapagaling siya sa mga karamdaman. Ang kailangan lamang upang mabigyan sila ng kagalingan ay lumapit. Lumapit sila. Kaya sila tumanggap ng kagalingan. Ang sabi niya rito sa Isaiah chapter 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Yan ang sabi niya sa Isaiah chapter 53 verse 5. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Alam niyo mga kapatid, itong Isaiah, itong aklat ng Isaiah, hanggang sa ating kapanahunan, mahigit 2,000 taon ang nakalipas. Subalit ito ay prophecy ni Isaiah at sinasabi niya dito, ngunit ipinataw ni Yahweh, God the Father, sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. You see that? Narinig natin, yun nga ang nangyari. Ang sabi dito, ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Tayo ang dapat magbayad. Pero ang sabi ng Panginoon ito maliwanag, si Kristo ang nagbayad ng ating kasalanan. Kaya't ito'y tinatawag nating mabuting balita. Good news. Ang sabi dito, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Ang ibig sabihin ng sangkatauhan, mga tao dito sa lupa, siya ang nagbayad ng siya ay namatay dahil sa sala ng mga tao dito sa lupa. At yan po ang dapat nating unawain, na ang ginawa ni Kristo ay hindi natin magagawa. Ano man ang pagpapakabuti ng tao, hindi natin magagawang bayaran ang ating sariling kasalanan. Ang nire-require ng Panginoon ay sumunod. Ang gusto ng Panginoon, paniwalaan natin ang kanyang ginawa, at sabi nga ng Biblia, sufisyente na ang ginawa ni Kristo. Hindi na po niya ulitin yan. Isang beses nilang ginawa, at yun ay sufisyente, sabi ng Colossians chapter 1, the sufficiency of Christ. Sufisyente na, sapat na sa atin ang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Ang kailangan natin paniwalaan lamang ang kanyang ginawa. Ayon sa Romans 5:22, ang sabi dito, but now that you have been set free from sin and have become a slave of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. Romans chapter 5 verse 22. Kaya ang mga mananampalataya, hindi lamang ang team ng Leviticus is about holiness. Sa Biblia, sa Bagong Tipan, kailangan ang mananampalataya ay mamuhay ng mayroong kabanalan, mayroong paglayo sa pagkakasala, mayroong pag-abstain, pag-iwas sa kasalanan. Huwag nating ipain ang ating sarili sa kasalanan. Iba yung ipinapain mo ang sarili mo. Sabi nga ng aking kaibigan, kami anya ay nag-evangelize sa mga club, sa mga beer house. Medyo sa tingin ko naman, valid ang kanyang sinasabi, pero mayroon akong konting reservation doon. Makakapag-evangelize ka, ang unang tanong ko sa kanya, tama kaya ang lugar na napili mong pag-evangelize? Na ikaw ay mag-evangelize sa club, sa gabi? Na ikaw ay mag-evangelize sa beer house, sa gabi? Maaring tama ang motibo niya. Kaya nga lang,
hindi kaaya-aya ang lugar. Sapagkat ang danger ay naroon. Baka sa halip na ma-evangelize mo sila, ikaw ang ma-evangelize doon sa club. Kaya ako, nung sinabi yan sa akin, nagkaroon ako ng konting reservation doon. So, sinabi niya. At ang sabi dito maliwanag, but now that you have been set free from sin, pinalaya na tayo sa pagkakasala dahil kay Kristo, and have become slave of God. Ang slave dito hindi naman alipin, kundi manggagawa ng Panginoon. The benefit you reap leads to holiness. Magdadala sa iyo kabanalan, at ang kabanalan magresulta ng buhay na walang hanggan. Ba maliwanag mga kapatid? Maliwanag na kung tayo ay tatanggap sa Panginoon sa Kristo at ay mamumuhay bilang instrumento ng Panginoon at mamumuhay tayo ng may kabanalan, ibig sabihin paglayo sa mga kasalanan, ang bunga niyan ay buhay na walang hanggan. Tayo ay sinasabi natin palagi ang bunga, fruit sa English, at yan ay ebidensya ng isang tamang pamumuhay. Kumbaga sa punong kahoy, na mayroon fruit siya dahil ang kanyang kinatatamnan ay matabang lupa. Ang mga mananampalataya nagkakaroon ng bunga kasi siya sumusunod sa banal na espiritu at sumusunod sa utos ng Diyos. Iyan ay itinuturing nating matabang lupa, ang sabi ng Biblia. Kung kaya mga kapatid, tayo ay mayroon ng kinalalagyan ngayon na hindi natin kinalalagyan noon. Si Kristo ay hindi nagsasalita ditong sumumpa. Hindi dito sumusumpa si Kristo nung sinabi niya na kayo, na sinabi niya kay Apostol Pablo na ito ang siulat mo, na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po siya sumusumpa rito o vow. O salitang mayroon panunumpa. Subalit siya ay nangangako. Ang pangako po mga kapatid ng Panginoon nating Hesus ay maliwanag na sinabi niya sa Romans chapter 5 verse 22. Hindi po siya nagsasalita at siya ay nagsasalita ng isang panunumpa upang tayo maniwala. Siya ay nangangako sa bawat isa sa atin. At yung pangangakong yan ay sinuportahan niya yan sa Juan chapter 3 verse 14 to 17. Isang tiyak na bagay na dapat po natin panghawakan. Mamaya po babasahin po natin yan. Ang Diyos kapag nagsasalita, mayroon po tayo mapanghahawakan. Halimbawa po, mabanggit ko lang po uli, marahil ito ay pangalawang pagbanggit ko sa inyo. Ang pananalita ng mga tao ay kapag kami hindi natin ay napapaniwalaan. Why? Limitado ang kanyang kaisipan. Ang Panginoon nating Diyos, hindi limitado ang kaisipan, kaya ang kanyang salita, mapanghahawakan po natin. Ang kanyang pangako, mapanghawakan natin. Kapag sinabi niya, ang kabanalan ay nagbubunga ng buhay na walang hanggan, totoo po yun. Sapagkat po ang mga scientifico nagkakamali. Katulad na nga ng pangalawa ko na siguro binanggit na ito. Ang sabi ng mga scientifico, sa buwan ay makapal ang alikabok. Ayon sa pagsasaliksik nila, ang pinagbatayan nila. Sapagkat napakatagal ng panahon, nag-accumulate na ng napakaraming dust doon sa buwan. At nagpagawa sila ng sasakyan na ang sasakyan na yon ang siyang maglalanding sa buwan. Pagdating nila ng buwan, 2 pulgada lang ang alikabok. Nagkamali ka agad doon.
Ang tao ay, ang sinasabi, minsan, hindi mapapaniwalaan, hindi mapanghahawakan, minsan ang salita ng tao, kasinungalingan. Mayroong kasamang pagsisinungaling, kung kaya ang salita ng Diyos, in comparison, ay mapanghahawakan natin. Ang sabi nga ng Biblia, pumunta tayo sa John 3, sa Juan, sa kabanatang 3, at babasahin natin, katulad ng sinabi ko kanina, babasahin natin sa chapter 3, John chapter 3 verse 14, ang sabi dito, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man must be lifted up, so that whoever believes in Him will have eternal life. Kapag itataas natin ang pangalan ng Panginoon Kristo sa ating buhay, iyan po ay tanda ng ating paniniwala kay Kristo, at tanda po yan na tayo ay may buhay na walang hanggan. Hindi po literal na pag-akyat na itinataas natin ang pangalan ng Panginoon Kristo. Hindi yan yung katulad ng ginagawa ng ating mga ninuno na itinataas ang litrato ni Kristo. Iyan po ay itinataas natin ang pangalan ng Panginoon Kristo sa ating mga buhay. At ang sabi dito, sa verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, si Kristo, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Maliwanag po mga kapatid na kung tayo maniniwala kay Kristo, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi dito. Verse 17, babasahin natin. For God did not send His Son into the world to judge the world. Iyan ang kagandahan ng pagpunta ni Kristo dito sa mundong ito. Hindi niya po inisa-isa ang mga tao na kayo, mga makasalanan kayo. Kayo hindi kayo pwede. Mga makasalanan kayo. Ang ginawa ni Kristo, siya po ay sumunod sa kanyang misyon na walang iba kundi ihayag ang katotohanan, ihayag ang kanyang imbitasyon na maniwala sa kanyang ginagawa. Ang sabi niya pa nga doon na hindi mapaniwalaan ng mga tao. Ang sabi niya, before Abraham was, I am. Isa yan sa hindi pinapaniwala ng mga Parisiyo. Bakit sasabihin ni Kristo na siya ay naroon na bago si Abraham? Ang sabi ng mga Parisiyo, mas matanda nga sa kanya si Abraham. Hindi nila naiunawaan na si Kristo ay deity, second person of the Trinity. Kaya siya ay kasama na naglalang sa mga tao. Sabi niya, before Abraham was, I am. Sinasabi na siya ay nauna kay Abraham, na dapat po nating paniwalaan. Yan, sabi dito. Sabi dito, sa verse 18, he who believes in Him is not judged. He who does not believe in Him, has been judged already. Ito ang masaklap mga kapatid. Dahil sa ating hindi paniniwala sa ating Diyos, hinihang natin ang ating sarili, sa sarili natin kalagayan ng sabi dito, those who do not believe has been judged already. So mga kapatid, kaya nagbibigay ang Panginoon ng good news sapagkat po mayroon bad news. Ang bad news ay patuloy ang mga tao na hindi naniniwala kung kaya't sila ay huhusgahan ng Panginoon. Ang sabi nga, makikita ba natin ang mga tao sa ngayon na lumalabag sa Diyos? Patuloy na lumalabag kung sila ay mabubuhay bago dumating ang Panginoon at sila ay tumanggap sa Panginoon, doon lamang magkakaroon ng kaligtasan ng isang tao. Pero tahasang sinasabi ng Biblia, without Christ, you will spend your life, you will spend your eternity in hell.
for a person to spend eternal life with Christ must be found to have Christ in their heart. Dapat makita ng Panginoon na mayroon Kristo sa kanilang mga puso. At sila ay nabubuhay sa panahon ito sa panukala at guidance ng Banal na Espiritu na gumagawa ng mga bagay-bagay na maituturing natin may kabanalan. At tayo ay pumunta na sa ating breakout question na siyang maaring huling yugto ng ating pag-aaral. Ang unang katanungan, do you know that your sins was forgiven by Christ? Pinatawad ng Panginoong Kristo sa cross. Do you know that your sins was forgiven by Christ? Number 1 question. Number 2 question, what did you do now, knowing you belong to God's family? Ikaw ba'y nag-wardi-wardi? Ikaw ba'y hindi nag-isip ng salita ng Panginoon? Alam mo na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay namumuhay sa pamilya ni Satan, katulad ng pamilya ni Satan sa mundong ito? Hindi ganon. Ang punto dito, what did you do now, knowing that you belong to God's family? Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Kristo, you belong to God's family. Ayan ang sabi dito. Ang pangatlo, you volunteer to promote the gospel to ng Christians in your life, in your circle. Sinabi ko nung nakalipas na linggo na ang ating malasakit sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay ay nakikita sa pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon sa kanila upang sila naman ay makaunawa at malaman nila na sila ay may pag-asa sa kabila ng nangyayari sa ating kapaligiran sa panahon ito. You volunteer to promote the gospel to non-Christian or in my circle of friends. Sa ating take-away, am I sure of my salvation? Sure because Christ didn't lie. Ang kaligtasan ay tiyak, mga kapatid. Iyan ang masasabi natin. Tiyak ang kaligtasan sapagkat ang Panginoong Kristo sinasabi ng banal na kasulatan, hindi po siya nagsisinungaling. At mga kapatid, dapat po natin paniwalaan ang sinasabi na yan ng Panginoon nating Diyos na sabi niya, ulitin ko lamang sa inyo ang John 3:16 na siyang pinaka-golden text ng Bible. For God so loved the world. Ang word dito ay tumutukoy sa mga tao that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whoever believes in Him, to believe in Jesus Christ, shall not perish, ang sabi dito, but have eternal life. By that word, mga kapatid, I will end this video. Let us pray, mga kapatid. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. At sa mga taong nakapakinig at nakakita ng video ito, ang aking dalangin sa kanila man, kung wala pa silang relasyon sa Panginoon, sa Diyos, sa iyo, Panginoon, ang tulay namin papunta sa iyong luklukan ay walang iba kundi si Kristo. Iyan po ang sabi mo, Panginoon. Siya ang aming daan, siya ang katotohanan, at ang sino man na gustong pumunta sa langit ay dapat kay Kristo maniwala. At iyan po, Panginoon namin Diyos, ang aming dalangin. Alam ko po, Panginoon, na sa oras na to,
kailangan po namin, Panginoon, ang resources. Kailangan po namin ang pananalapi. Hindi po, Panginoon, yan sa gabal. Hindi po, Panginoon, yan sa liwa, sa paniniwala namin. Naniniwala po kami, Panginoon namin Diyos, ng kailangan ay lehitimo sa pananalapi. Pero, Panginoon namin Diyos, huwag po namin kalimutan kung kami ay nabibilang sa iyo sa araw ng linggo ay buhay ng aming iuukol dapat, na aming iuukol sa iyo, Panginoon, sa pakikinig ng iyong banal na salita. At maunawaan namin ang mabuting balita, ang Ebanghelyo. At Panginoon, sino man ang nakakapakinig dito ay magbukas ng kanilang mga puso. Sana palambutin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, na wala na kung ibang pag-asa sa buhay niya ito, Panginoon, maliban sa pagtutubos ng Panginoon Kristo sa cross ng Kalbaryo. Iyan po ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, ibinalik niya kami sa pagkalinga ng Diyos Ama sa pamamagitan ng pagkabayubay ni Lord, ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya ang nagbayad ng aming pagkakasala. Kung kaya tinanggap mo uli kami bilang kaibigan, ang sabi ng Banal na Kasulatan ng Panginoon. Kung kaya, Panginoon, sa hapong ito, sa umagang ito, nais po namin pasalamatan ang iyong ginawa sa amin, Panginoon. At yun palagi, Panginoon, ang nagmumotivate sa amin na kami ay maglingkod sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na ang panahon ito ay panahon na walang katiyakan. Panahon ng uncertainty na matatawag namin, Panginoon. Subalit, Panginoon, maniniwala kami na ibibigay mo sa amin ang iyong paglilinis, ibibigay mo sa amin ang iyong proteksyon, sapagkat ang sabi mo, Panginoon ng Diyos, ang iyong presensya, ang iyong banal na presensya ay nakatunghay sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. At ang lahat ng ito ay aking idinadalangin sa pangalan ng Kristo. Amen. Good morning po sa ating lahat. I hope and I pray that everyone are safe at the comfort of their home. So, dumako na po tayo sa ating breakout questions. So, yung breakout questions po, makikita natin later on after this. So, ito po yung mga katanungan na sinishare based on the message po na naganap kanina ng bawat small group. So, kung ikaw yung tao ngayon na nanonood na wala pang small group, this is the best time for you to have one. Just comment your name down below and may mag-assist po sa inyo. And also, kung kayo po yung may small group na pero wala pang discipleship, so this is the best time as well for you to have one. Just comment your name down below or you can coordinate with your small group leader para po ma-assist kayo. Okay, mga na po tayo sa ating tithes and offering. So, pwede po natin pagpatuloy ang ating pagbibigay through this GCash and video account na makikita natin sa screen po natin.